Hi guys! May bagong lesson na naman tayo. That is grade 6 math, quarter 1, module 6, lesson 1. Dividing whole numbers by decimals up to 2 decimal places and vice versa. Matututunan natin sa lesson na to kung paano tayo mag-divide ng whole numbers by decimal and kung paano rin tayo mag-divide ng decimal sa whole number. Meron tayong example dito. Mr. Jem has 4 kg of sugar during enhanced community quarantine or ECQ. If his family used 0.25 kg in a day, how many days would it last? So, si Mr. Jem, dahil meron silang 4 na kilogram ng sugar, binabudget nila ito due to ECQ or Enhanced Community Quarantine. So, ang ginagamit nila sa isang araw is 0.25 kilogram. So, ngayon, aalamin natin kung aabot ba ng ilang araw ang kanyang 4 kilogram. Suppose na ang kinokonsume nila sa isang araw is 0.25 kilogram lamang. So, ano yung gagawin natin? Ang gagawin natin is meron tayong 4 kg na sugar, i-divide natin siya sa 0.25 kg na per day nila na consumption. So pag-divide natin, meron tayong rule. So ang rule natin, to divide whole numbers by decimals, kasi ang given natin is 4, si 4 is a whole number, by decimals, at si 0.25 ay decimals. So always change the divisor. Okay, saan ba yung divisor natin dito? For example, itong 4 divided by 0.25. Okay. So, ito yung ating divisor, si 0.25. Into a whole number through multiplying both the dividend and divisor by the power of 10. So, tatandaan natin na itong ating divisor is i-change natin siya into whole number sa pamamagitan ng pag-multiply sa kanya ng 100. Okay, kapag isulat natin siya, so magiging 4 divided by 0.25. Okay, so again, ito yung tinatawag nating divisor at ito yung tinatawag nating dividend. Okay, so ito yung divisor natin, ito yung ating dividend. Sa pag-change natin sa ating divisor into whole number, gagamitan natin siya ng i-multiply natin siya sa power of 10. So, i-multiply natin siya into 100. So, 0.25 times 100. Okay, so 0 times 5, 0. 0 times 5, 0. 1 times 5 equals 5. 1 times 2 equals 2. So, wag na i-multiply sa 0 kasi 0 lang din yan. And then, i-count natin ang decimal point. So, 1, 2. Dalawa. So, mag-count din tayo dito. 1, 2. So, ibig sabihin, ang ating divisor is magiging 25. So, naging whole number na siya. Ngayon, dahil ang ating divisor is minultiply natin ng 100, ang gagawin natin sa ating dividend is i-multiply din natin siya ng 100. So, 100 multiplied by 4. 4 times 0 equals 0. 4 times 0 equals 0. 4 times 1 equals 4. So, ibig sabihin, ang ating dividend is naging 400 na siya. Again, ang divisor natin naging 25 sa pamamagitan ng pag-multiply ng 100. At ang ating dividend naging 400 sa pamamagitan ng pag-multiply ng 100. Okay, so ito na yung bagong divisor at dividend natin. Or kung gusto nyo ng madali na hindi nyo na kailangan mag-multiply, ang gagawin nyo lang is itong si 0.25, si 0.25, i-count nyo kung ilang decimal point going to the right siya. So, 1, 2. Dalawang decimal point. So, nalipat na dito yung decimal point natin. So, si 0.25 is naging 25 na siya. Ngayon naman, si 4 is dahil nag-count ka ng nag-move ka ng dalawang decimal place sa iyong divisor, magdagdag ka kay 4 ng dalawang 0. So, si 4 magiging 400. Ayan, para hindi na kayo mag-multiply, ang gagawin nyo is i-move nyo lang ang decimal point to the right. Kung ilang decimal point ang na-move nyo sa iyong divisor, ganun din kadami ang 0 na i-add mo. Dahil dalawa ang move natin dito sa 0.25, nagdagdag tayo ng dalawang 0 sa 400. Okay, kung ayaw nyo nang mag-multiply, ganun lang ang gawin nyo. Ngayon, pwede na tayong mag-divide dahil ang ating divisor is naging whole number na siya. Tandaan nyo na hindi kayo pwedeng mag-divide kapag ang inyong divisor is decimal number. So, kailangan whole number ang divisor nyo. So, pwede na natin siyang i-divide. 40 divided by 25 equals 1. 1 times 5 equals 5.
1 times 2 equals 2. Subtract tayo. So, 0 minus 5 cannot be. Si 0 maging 10. And then si 4 maging 3. Okay, so 10 minus 5 is equal to 5. 3 minus 2 is equal to 1. And then bring down 0. So 150 divided by 25 is equal to 6. And then 6 times 5 equals 30. Bring down 0, carry 3. 6 times 2 equals 12 plus 3 equals 15. And then subtract. So 150 minus 150 equals 0. So ibig sabihin, 16 yung ating sagot. Therefore, the 4 kilogram sugar, okay, the 4 kilogram sugar will last for 16 days. Ibig sabihin, ang 4 na kilo ng asukal ni Mr. Jem is mauubos hanggang 16 na araw kapag ang kanilang i-consume everyday is 0.25 kilogram na sugar. Okay, tapos na tayo nag-divide ng whole number sa ating decimals. Ngayon naman, kung kabaliktaran, kung ang ating dividend is decimals at ang ating divisor is whole number, ano naman ang gagawin natin? Paano natin siya i-divide? Meron din tayong rule kung paano tayo mag-divide ng decimals sa whole number. To divide decimals by whole numbers, divide the dividend by the divisor as in whole numbers. Ibig sabihin, i-divide mo ang iyong dividend sa iyong divisor na para ka lang nag-divide ng mga whole numbers. Then, put the decimal points in the dividend straight up to the quotient. Align the two decimal points. Okay. Ang ibig sabihin nito, for example, meron tayong example dito, 0.32 divided by 8. So, ano ang ibig sabihin nito? Okay, 0.32 divided by 8. So, ang ibig niyang sabihin, i-divide natin ang ating dividend sa ito yung ating dividend, ito yung ating divisor. So, i-divide natin siya na para lang tayong nag-divide ng whole number. Hindi na natin kailangang gawing whole number ang ating dividend. Then, put the decimal point up in the dividend straight to the quotient. Okay, so ang sagot natin dito is tinatawag nating quotient. Ang gagawin daw natin is maglalagay tayo ng decimal point dito sa ating quotient na naka-align ang dalawang decimal point natin. So, kung saan yung decimal point natin sa ating dividend, doon din natin ilagay ang decimal point natin sa ating quotient. At pwede nyo na siyang lagyan ng 0 or pwede rin hindi. So, pwede nyo lagyan ng 0 dito kasi may point tayo dito. So, ngayon is pwede na natin itong i-divide na para tayong nag-divide ng whole number. So, 0 divided by 8, of course, 0. So, 3 divided by 8 is equal to 0. 0 times 8 is equal to 0. Subtract. 3 minus 0 is equal to 3 and then bring down 2. So, 32 divided by 8 is equal to 4. 4 times 8 is equal to 32. And then subtract. So, 32 minus 32 is equal to 0. So, ibig sabihin, 0.32 divided by 8, ang sagot natin is 0.04. So, ganito lang ang pag-divide ng decimal sa whole number. Ngayon, dahil natutunan na natin kung paano mag-divide ng whole number sa decimal at kung paano mag-divide ng decimal sa whole number, sasagutan natin ang ating mga example dito. Number 1, 64 divided by 0.8. So, ang rule natin, hindi tayo pwedeng mag-divide ng decimal number. Kapag ang ating divisor is decimal, ang gagawin natin is gagawin natin siyang whole number. So, itong si 0.8, i-move lang natin ito dito para maging 8 siya. So, 1 yung minove natin. Ibig sabihin, ang ating dividend dadagdagan natin ng isang 0. So, ang ating dividend is 640 na. So, naging 8 divided by 640. Okay, so i-divide na natin dahil ang ating divisor is naging whole number na siya. 64 divided by 8 is equal to 8. And then 8 times 8 is equal to 64. Subtract. 64 minus 64 equals 0. So bring down 0 tayo. 0 divided by 8 is equal to 0. 0 times 8 is equal to 0. Subtract. 0 minus 0 equals 0. So ibig sabihin, 64 divided by 0.8 is equal to 80. Okay, so ito na yung sagot natin. Number 2, 3.75 divided by 15. So, ang ating dividend naman ang decimal number. At ang ating divisor is whole number. So, i-divide lang natin siya na para tayong nag-divide ng whole number. Pero, kukopyahin natin itong ating decimal point sa ating quotient. So, dito natin siya ilagay. So, of course, 3 divided by 15, 0. So, maglagay tayo ng 0 dito or pwede rin hindi kung ayaw nyo.
pagkatapos i-divide na natin. So 37 divided by 15 is equal to 2. Okay, so 2. 2 times 5 equals 10, carry 1. 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3, subtract. 7 minus 0 equals 7, bring down 5. So 75 divided by 15 is equal to 5. And then 5 times 5 equals 25, bring down 5, carry 2. 5 times 1 equals 5 plus 2 equals 7. So, subtract 75 minus 75 equals 0. So, ibig sabihin, 3.75 divided by 15, ang sagot natin is 0.25. Third example, 28 divided by 0.04. So, dalawang decimal place value na siya. So, ang gagawin natin is i-move natin ating decimal point 1, 2. So, si 0.04 is naging 4 na siya. At dahil nag-move tayo ng dalawang place value dito, magdagdag tayo ng dalawang 0 dito. Ayan. So, naging 2,800 divided by 4 na yung ating numbers. So, ngayon pwede na tayong mag-divide dahil whole number na ang ating divisor. So, 28 divided by 4 is equal to 7. 7 times 4 equals 28. Subtract. 28 minus 28 equals 0. So, bring down 0. 0 divided by 4 is equal to 0. 0 times 4 is equal to 0. Subtract. Bring down 0. 0 divided by 4 equals 0. And then 0 times 4 equals 0. So, 0. So, ibig sabihin, 28 divided by 0.04, ang sagot is 700. Last example tayo, 0.75 divided by 15. Again, kopyahin natin ang ating decimal point sa ating quotient. Lagyan natin ng 0. So, 7 divided by 15 equals 0. And then 0 times 15 equals 0. Subtract. 7 minus 0 equals 7. Bring down 5. 75 divided by 15 is equal to 5. And then 5 times 5 equals 25, carry 2. 5 times 1 equals 5 plus 2 equals 7. Subtract, 75 minus 75 equals 0. So, ibig sabihin, 0.75 divided by 15, ang sagot natin is 0.05. Ganyan lang kadali mag-divide ng decimal sa whole number at whole number sa decimal. So, sana may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. See you in our next lesson. Bye!